Pero hindi nakinig si Talia kay Miguel. Galit na galit siya pa rin na umalis. Huwag mo na kaming iisipin, Miguel, dahil okay lang kami, saad ni Talia. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Talia pero galit na galit si Talia at hinablot niya ang kanyang kamay. Talia, anong gagawin ko para mag-stick dito? Kailangan kita, Talia. Huwag mo akong iwanan. Maawa ka sa akin, Talia, saad ni Miguel. Miguel, kahit ibalik mo lahat-lahat sa akin, hindi mawawala ang sugat sa puso ko. Hindi ganun kadali, Miguel. Huwag mong hingin ang kapatawaran ko dahil hindi ko pa kayang ibigay yan sa'yo. Seryosong tura ni Talia. May kinuha si Miguel sa kanyang bulsa at binigay niya kay Talia. Talia, puntahan mo ang lugar na yan. Diyan nakatira ang mga magulang mo. Pinahanap ko sila noon. Kung hindi tayo nagkahiwalay, doon sana ang punta natin next week. Plano ko kasing isurprise ka pero hindi na tayo umabot. Nanghihinayang ako sa relasyon natin. Nasasaktan ako. Nahihirapan ako. Gustong-gusto kitang yakapin, Talia, pero alam kong hindi mo ako papayagan. Mahal na mahal kita, Talia. Maniwala ka sa akin. Maghihintay ako kahit kailan. Mag-ingat kayo. Ingatan mo ang baby natin at iingatan mo ang iyong sarili. Talia, sana darating ang araw na mapatawad mo na ako. Alam kong darating din ang araw na yun. Umalis na si Talia, hindi niya tinitingnan ang mukha ni Miguel. Hindi niya nakita ang pagtulo ng luha nito. Hindi pa niya kayang magpatawad dahil hindi ganun kadali ang lahat. Sobra-sobra siyang nasaktan. Sumakay na siya ng taxi at naiwan na luhaan si Miguel. Walang tigil sa pagpatak ang kanyang luha. Binigay niya sa taxi driver ang address na kanyang pupuntahan. Pag uwi ni Miguel sa mansyon, naabutan niya si Vanessa na nakatayo ito sa labas ng gate. Dumiretso siya sa loob at hindi niya pinapansin si Vanessa. Pero hinawakan siya nito pero mabilis naman niya itong inaitulak. At muntik nang bumagsak si Vanessa. Miguel, hindi mo na ba talaga ako papansinin? Kung iniwan ka na Talia, hindi siya kawalan, Miguel. Ito na ang humawak ng kamay. Ito na ang kamay na ang ating tagumpay, Miguel. Huwag mo naman akong dedmahin, saad ni Vanessa. Vanessa, hindi kita kailangan at matagal na tayong tapos. Matagal ka ng burado sa puso ko. Kung matino pa ang utak mo, huwag mo na akong habulin dahil masasayang lang ang oras mo sa akin. Mahal na mahal ko si Talia at kahit kaunti, wala na akong natitirang pagmamahal sa'yo. Si Talia lang ang alaman ng puso ko, singhal ni Miguel. At halos sakmalinas na niya si Vanessa. Galit na galit ito sa kanyang narinig mula sa bibig ni Miguel. Miguel, ganun lang ba kadali na yun nakalimutan ako? Miguel, hindi ko kita kayang kalimutan. Kailangan kita, Miguel. Hindi ako papahig na mawala ka sa akin. Babawain ko ang puso mo kay Talia. Galit na singhal ni Vanessa. Vanessa, mula nung nakipag-sex ka kay Nathan, nawala na rin ang respeto at pagmamahal ko sa'yo. Hindi na kita kayang mahalin pa. Kung ako sa'yo, bumalik ka kay Nathan, baka sakaling mahalin kanya ng totoo at hindi lang parausan. Ang mga katulad mo, Vanessa, hindi dapat minamahal. Katulad mong uhaw sa laman. Sigaw ni Miguel kay Vanessa. Galit na galit si Vanessa sa sinabi ni Miguel. Nagulat siya nang sampalin siya ni Vanessa sa mukha. Malakas kaya napangiwi siya sa sakit pero wala siyang pakialam. Ang malaga ay makaalis na si Vanessa sa buhay niya. Sa buhay nila ni Talia. Miguel, ang kapal na mukha mong sabihin sa akin yan. Bakit? Nakipag-sex ka din naman kay Talia. Di ba ako lang ba? Paano naman ikaw? Kahit nagsisex kami ni Nathan, mahal pa rin kita. At din, nawawala ang pagmamahal ko sa'yo, sigaw ni Vanessa. Nakikipag-sex ka sa lalaki hindi mo mahal, Vanessa. Ang dumi mo. Nakipag-sex ako kay Talia dahil minahal ko na siya. Hindi ako nakipag-sex ng kung sino-sino lang. Mahal na mahal ko si Talia. Sa tingin mo pa ba, babalik pa ba ako sa'yo? Pagkatapos na laspagin ka ni Nathan, gano'n na ba ako katanga sa akala mo, Vanessa? Hindi na kita matatanggap, Vanessa. Ang babaeng gusto ko ay katulad ni Talia, kontento sa isang lalaki at mapagkakatiwalaan. Hindi katulad mong malingat lang, pumatong ka na sa ibang hita. Alam mo ba ang tingin ko sa'yo, Vanessa? Masahol ka pa sa isang prostitute. Kaya sorry ha, wala akong planong sumisid sa ari mong kahit kanino na lang nagpaparaos, singhal ni Miguel. Tumulo ang luha ni Vanessa sa mga salitang binitawan ni Miguel. Hindi siya makapaniwala na ganun nakaliit ang tingin ni Miguel sa kanya, na ikumpara na siya sa isang bayang babae, na kung kani-kanino lang nagpapaiyot. Galit na galit si Miguel sa kanya dahil iniwan siya ni Talia. Nasasaktan siya ng sobra dahil sa kagawa ni Vanessa.
Miguel, gano'n na ba kaliit ang tingin mo sa akin? Nasasaktan din naman ako, Miguel ah. Minahal kita, alam mo yan, pero nasasaktan ako dahil sa iba ka nagpakasal. Sa iba ka pinakasal ng parents mo. Ang akala ko kapag nawala na si Talia sa buhay mo, ay babalik ka na sa akin. Pero bakit lumalayo ka pa rin sa akin? Sigaw ni Vanessa. Umuwi ka na, Vanessa, dahil hindi na mangyayari ang sinasabi mo. Hindi na mangyayari ang gusto mo. Huwag ka nang magpakita sa akin dahil wala na akong pakialam sa'yo. Hindi na kita mahal, sigaw ni Miguel at pumasok na siya sa loob. Naiiwang mag-isa si Vanessa sa labas ng gate. Galit na galit si Vanessa na umalis sa mansyon nila ni Miguel. Nakatayo si Talia sa harap ng gate sa bahay ng kanyang mami at daddy. Hindi pa rin tumitigil sa pagpatak ang kanyang luha. Nagdoorbell siya at agad nakita niya na lumabas ang kanyang yaya Tanya. Nagulat ang kanyang yaya na makita siya nito at agad siya nitong niyakap. Talia, totoo ba ito? Nananaginip ba ako? Kumusta ka na? Miss na ka na namin. Okay ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Malaki ng tiyan mo. Ilang months na yan? Sunod-sunod na tanong ni Yaya Tanya sa kanya. Yaya, 7 months na po ito. 2 months na lang ilalabas ko na po si baby. Tugon ni Talia. Talia, hindi ka ba nila inaapi doon? Akin na ang mga gamit mo. Halika na sa loob. Yaya, si mami at dad. Si mami at daddy, nasaan po sila? Tanong ni Talia. Halika sa loob, nasa sala sila, Talia. Kinuha ng kanyang yaya ang bitbit niyang bag at pumasok sila sa loob ng bahay. Malaki ang bahay, mayroong swimming pool, malaki ang garden, mayroon din itong second floor at may 2 kotse na nakapark sa garahe. Napakaganda ng bahay at ang laki pa ng area. Ang layo sa bahay nila noon. Nag-enjoy si Talia na pagmasdan ang paligid kahit ang mga furniture sa loob ng bahay ay halatang napaka-expensive. Talia, halika sa loob, tura ni Yaya Tanya. Yaya, sinong tao sa gate? Bakit matagal kang hindi nakabalik? Tanong ni Veronica. Samantalang nakatayo si Talia sa pinto habang nakatingin sa kanyang ina. Ang laki ng pinagbago ng katawan nito, pumayat at maputla. Tumulo agad ang luha ng kanyang ina nang makita niya ang kanyang anak na nakatayo sa may pintuan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang akala niya na malikmata lamang siya dahil napaka-imposible na makarating dito sa kanilang bahay dahil ito ang pinag-usapan ng bawat panig na bawal muna nilang makita at makausap si Talia kapalit ng mga pabor na ibinigay sa kanila. Unang pabor, nangako si Miguel na aalagaan at hindi nila pababayaan si Talia. Ikalawang pabor, nagpatayo si Miguel ng isang malaking perfume company at inilagay niya sa pangalan ng daddy ni Talia. Halos 1 taon na nila na hindi nila kasama si Talia. Miss na nila ito dahil bukod sa nag-iisang anak lang nila si Talia, napakalambing pa nito sa kanila. Mama's girl pa ito sa kanyang ina. Nang makita ni Alberto ang kanyang anak ay agad siyang tumayo at lumapot siya kay Talia. Nahiya siya dahil naalala niya ang ginawa niya na kasalanan sa kanyang anak dahil sa kanyang pagnanakaw ay ginawang kapalit si Talia para maabsuelto siya sa kaso. Si Talia ang ginawa nilang pambayad para hindi siya makulong. Daddy, mami, sunod-sunod ang pagpatak ng luha ni Talia. Ganon din ang kanyang mami at daddy. Humagulhol na rin ang iyak ang kanyang ina. Talia, anak ko, ikaw ba yan? Nananaginip ba ako, anak? Tanong ni Veronica. Hindi siya makapaniwala na sa tagal ng panahon ay nasilayan nila ulit ang kanilang pinakamamahal na anak. Mami, ako po to, anak nyo ni Daddy. Mami, miss na miss ko na po kayo. Araw-araw po ako nagdarasal na sana makita ko na po kayo at makasama. Anak, hinimas-himas ng kanyang mami ang tiyan niya at tumawa ito nang maramdaman ito na gumalaw ang baby na nasa tiyan ni Talia. Niyakap ni Veronica ang kanyang anak. Yakap na puno ng pangungulila, kasabay ang panghahagulhol nito. Lumapit na rin si Alberto at higpit niyang niyakap si Talia. Labis-labis rin ang pangungulila niya sa kanyang anak. Talia, patawarin mo ako. Kasalanan ko ang lahat kung bakit napahiwalay ka sa amin ng matagal na panahon. Saad ni Alberto habang umiiyak. Daddy, okay lang po ako. Nangyari na po ang lahat. Lumipas na po dati. Huwag na natin pag-usapan kasi hindi pa po kayo humingi ng tawad. Kahit hindi pa po kayo humingi ng tawad, pinapatawad ko na po kayo. Saad ni Talia. Anak, niyakap siya ng mahigpit ng kanyang daddy habang humahagulo na rin ito ng iyak. Nag-iyakan silang tatlo at si Yaya Tanya naman tumulo na rin ang luha.
nito habang pinagmamasdan niya ang tatlo. Anak, paano mo kami nakita? Paano ka nakarating dito? Mahigpit nila kaming pinagbawalan na puntahan ka, anak. Tanong ni Veronica dahil nagugulan na rin siya. Mami, mahabang kwento po eh. Masakit po, mami. Broken hearted po ako. Tugon ni Talia habang umiyak. Anak, hindi ka ba nila pinahirapan? Hindi ka ba nila inapi sa mansyon? Tanong ng daddy niya. Daddy, mahal ako ng parents ni Miguel. Inalagaan po nila ako. Mahinahong saad ni Talia. Anak, patawarin mo ako. Alam kong nahirapan ka dahil sa ginawa ko. Ikaw ang nagbahid sa kasalanan na gawa ko. Hindi ko alam, anak, kung mapatawad mo pa ako, pero nagsisisi na ako, anak. Araw-araw pinagsisihan ko ang mga ginawa kong kasalanan. Sa'yo, nawala sa'yo si Nathan, ang bahay natin at ang lahat na kagamitan natin nang dahil sa akin. Patawarin mo ako, anak, tura ni Roberto habang umiiyak. Daddy, kalimutan na po natin yan. Tapos na po ang lahat saad ni Talia. Anak, kasalanan ko, lumuhod ang daddy niya sa kanyang harapan at humingi ito ng kapatawaran. Lumid din si Talia at niyakap niya ng sobrang higpit ang kanyang daddy. Daddy, no, tumayo po kayo, dad. Hinawakan ni Talia ang makamay ng kanyang ama at pinatayo niya ito. Daddy, wag niyong gawin yan. Mahal na mahal po kita, daddy. Miss na po kita. Miss na po ko kayo ni mami. Hindi po ako nagagalit sa inyo, daddy, dahil hindi po kayo perfectong tao. Kung ano man ang kasalanan na nagawa niyo sa mga de los Reyes, pinagbayaran ko na po ang lahat, dad. Sobra pa nga, kaya wala na tayong utang sa kanila. Saad ni Talia habang yakap-yakap ang kanyang ama. Anak, maraming salamat. Mahal na mahal kita, anak. Miss na kita, saad ni Alberto. I love you too, dad. Miss na din po ko kayo ng mami. Lagi po ako nagdarasal na sana ligtas kayo sa araw-araw. Saad ni Talia habang humahagulhol ng iyak. Mami, niyakap ni Talia ang kanyang mami at iyak pa rin ito ng iyak. Anak, okay ka lang ba sa bahay ng mga de los Reyes? Tanong ng mami niya. Mami, okay lang po ako. Kaso mami, kaya ako umalis doon. Nalaman ko kasi na fake ang kasal namin ni Miguel. Sinabotahin nila ni Vanessa ang kasal namin. Pinagkaisa nila ako ni Miguel. Pinaniwala niya ako sa hindi totoo, mami. Ang sakit-sakit po kasi minahal ko na si Miguel. Pero nanloko siya, mami. Sinaktan niya po ako. Anak, totoo bang sinasabi mo? Paano nila nagawa sa iyong lahat? Nang yun, nasa usapan namin may pinirmahan ako. Hindi nila tinupad, mga manluloko. Galit na tura ni Veronica. Mami, hindi po alam ng mami at daddy ni Miguel. Si Vanessa at Miguel lang ang nagplano ng lahat. Tugon ni Talia. Makikita nilang gagawin ko kahit anong mangyari. Hindi na nila mahawakan ang apo ko. Magkakamatayan kami kung pagpipilitan nila ang lahat. Galit na galit si Alberto na ang daddy ni Talia. Miguel, anong nangyari? Tumawag sa akin si Yaya Karina. Sinabi niya sa akin ang lahat. Nasaan na si Talia? Galit na tanong ni Victoria. Habang pinipigilan nito ang galit, napauwi siya sa Pilipinas nang wala sa oras dahil nalaman niyang umalis si Talia sa mansyon. Samantalang lasing pa rin si Miguel, magdamag, inom ito ng inom. Parang wala lang sa kanya ang sinabi ni Victoria. Sa galit ng mami niya, kinuha niya ang vase na nakapatong sa center table at tinapon niya sa harap ni Miguel. Saka palang tumayo si Miguel at humarap sa kanyang mami. Nasaan si Talia, Miguel? Bakit hinayaan mo siyang umalis dito sa mansyon? Akala ko ba mahal mo siya? Bakit mo hinayaang mawala siya sa pamilya natin? Sa buhay natin? Bukas na bukas din sunduin mo siya sa mga magulang niya. Magsorry ka, lumuhod ka, magmakaawa ka. Galit na tura ng mami niya. Mami, paano po? Lumuhod na ako pero ayaw niya sa akin. Kasalanan ko ang lahat. Nasaktan ko siya, mami. Umiyak na tura ni Miguel. Tinapik-tapik ng kanyang mami ang kanyang likod. Yinakap siya ng kanyang mami upang maibsan ang sakit na naramdaman niya. Mami, tulungan niyo po ako. Gusto ko nung makita si Talia. Gusto ko siyang makasama ulit. Pakakasalan ko siya. Handa kong itama ang lahat. Saad ni Miguel habang umiyak. Anong ginagawa niyo ni Vanessa, Miguel? Nag-iisip ka pa ba? Alam mo na mayroon kaming pinirma ng mother-in-law mo. Ha? Nagpadala ka sa sulsul ni Vanessa, Miguel. Walang magandang na idudulot sa iyong babaeng yun. Anak siya ng isang gangster. Mapapahamak ka lang. Kung magpapakita ka pa sa kanya.
Nag-aalala na sinabi ni Victoria. Mami, I'm sorry. Alam kong hindi ako nag-iisip. Nagpadala ko sa mga panunulusol ni Vanessa sa akin. Mami, nasasaktan ako. Gusto kong ibalik si Talia dito. Gusto kong magpakasal kaming totoong kasal. Tulungan mo ako, Mami. Balik mo si Talia sa akin. I'm sorry, Mami. Saad ni Miguel habang nagmamakaawa natulungan siya ng kanyang ina. Tumigil ka, Miguel, sa tingin mo, kakausapin pa ako ni Talia. Pagkatapos ng ginawa niyo ni Vanessa, baka iniisip niya na isa din ako sa nagplano na gawin kong fake ang kasal niyo. Ngayon, alam na ng parents niya ang totoo. Sa tingin mo, hindi sila galit sa akin dahil hindi ako tumapad sa usapan. I'm sure galit na galit sila ngayon at posibleng hindi nila ipakita sa atin ang bata. Mami, no. Please, Mami, tulungan niyo po ako. Gusto kong makita si Talia. Miss na miss ko na po siya, Mami. Binigay ko sa kanya ang title ng bahay pero wala siya doon. Hindi siya umuwi doon. Siyempre, kailangan niya ang kakampi, Miguel, dahil nasasaktan siya. Sinira mo ang tiwala niya sa'yo. Huwag mong ipakita sa akin si Vanessa, Miguel, kung ayaw mong kalbuhin ko ang babaeng yun. Hindi mo ba napansin? Kaya siya nakipagsabuatan sa'yo dahil ayaw niya magkaroon ng karapatan si Talia sa yaman natin. Masama talaga ang ugali ng babaeng yun. Ganun bang klaseng babae ang iharap mo sa altar, Miguel? Mukhang pera. Anak ng isang gangster, galit na sinabi ni Violeta. Mami, nasa ibang bansa ang parents ni Vanessa, kaya lang mas gusto niya daw dito sa Pilipinas dahil nandito ako at umaasa siya. Napakasalan ko siya, pero Mami, hindi ko rin masisisi Vanessa sa kasalanan ko. Kasalanan ko naman po ang lahat kung bakit nagkaganon siya. Ibang bansa? Pinaimbestigan ko siya, Miguel. Nandito sa Pinas ang mga magulang niya. Mag-ingat ka dahil kriminal ang ama ng babaeng yun. Iwasan mo siya, Miguel, saad ni Victoria. Alam ko na po, Mami, na nandito sa Pilipinas ang mga magulang niya. Sinabi mo na yan sa akin noon, di ba? At wala akong pakialam kay Vanessa. Wala na akong pakialam sa kanya. Wala na akong nararamdaman sa kanya kahit kunti, saad ni Miguel. Mahal mo na ba si Talia, Miguel? Tanong ni Victoria. Yes, Mami, mahal na mahal ko na po siya, sagot niya. Si Vanessa, mahal mo ba? Noon, Mami, mahal ko siya, pero ngayon wala akong naramdaman na kahit kunti sa kanya. Seryosong saad ni Miguel. Mami, hindi na po. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Kinausap ko na siya ng maayos. Mami, nakipaghiwalay na po ako sa kanya at sinabi ko sa kanya na mahal ko na si Talia, pero galit po siya, saad ni Miguel. Nagalit siya dahil hindi na matutupad ang pangarap niya na maging reyna dito sa mansyon. Galit na sabi ni Violeta. Mami, nagsisisi na po ako. Ngayon ko lang na-realize na mahalaga si Talia sa buhay ko. Mahal na mahal ko po siya, Mami, pero hindi ko po alam kung paano ko siya ibabalik dito sa buhay ko. Paano ko siya susuyuin, Mami. Hindi niya na ako kayang tingnan sa mga mata. Puno na ng galit ang kanyang puso ngayon. Labis ang pag-aalala ko sa kanya at sa magiging anak namin, Mami. Tulungan niyo po ako maibalik ang mag-ina ko. Mamamatay ako, Ma. Mamamatay ako. Saad ni Miguel. Miguel, hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Iisipin ng mga magulang niya ngayon na sinungaling tayo. Meron tayong kasulatan, Miguel. Pero sinira niyo ni Vanessa. Ngayon, sa tingin mo, ganun lang ba kadali na makuha na uli natin ang tiwala ni Talia? Sa tingin mo, magagamitan ba natin siya ng pananakot? Wala na, Miguel. Di na uubra yan, lalo na at alam niya ang law dahil lawyer siya. Seryosong tura ni Violeta. Mami, gusto kong bumalik siya sa akin at malinis na paraan. Gusto kong bumalik siya sa akin dahil mahal ko siya, Mami. At mahal niya rin ako. Mami, wala na akong ganang mabuhay. Nawawala na ako ng gana sa lahat ng bagay. Si Talia ang kailangan ko at ang anak namin. Humagulhol lang iyak si Miguel na parang bata. Nakasubsob ang mukha niya sa balikat ng kanyang ina. Okay, anak, gagawin ko ang makakaya ko. Kakausapin natin si Talia pero huwag kang umasa dahil sobra mo siyang nasaktan. Hindi ko alam kung kakausapin pa ako ni Talia. Gumawa ka rin ng paraan. Huwag kang mapagod na suyuin siya. Huwag mong ipakita na sumusuko ka na kailangan mong mag-effort para makuha mo siya ulit, saad ni Violeta. Hindi tumigil sa pagtulo ang luha ni Miguel, kaya niyakap siya ng mahigpit ng kanyang mami. Naawa siya kay Miguel dahil ngayon lang ito nagkaganito dahil sa isang babae. Tama na, anak, tama na. Tutulungan kita, basta layuan mo na lang si Vanessa na yun. Ayaw ko sa babaeng yun. Galit na tura ni Violeta kay Miguel. Kinabukasan, sumama si Talia sa factory. Gusto niyang matuto dahil gusto ng kanyang parents na pag-aralan niya ang bawat details sa pagpapatakbo ng kanilang sariling company. Plano ni Talia na maghanap ng mga investor para mas lalo pa itong lumaki.
At plano niya rin na magkaroon ng commercial para sa kanilang product. May sariling opisina si Talia kahit medyo malaki na ang kanyang tiyan. Masipag pa rin siyang nagtatrabaho. Ayaw niya nakaupo lang siya sa kanyang bahay dahil mas lalo siyang mag-iisip kay Miguel. Gusto niyang may ginagawa siya pag uwi nila sa bahay. May kotse na nakapark sa labas ng kanilang gate at kilala niya ang kotse na yon sa mami ni Miguel, kay Violeta. Bumaba siya sa kotse at nilapitan niya ito. Bumaba si Violeta at niyakap niya agad si Talia. Anak, I'm sorry. Wala akong alam, anak. Saad niya kay Talia habang umiiyak. Yakap-yakap nito si Talia. Tumutulo na rin ang luha ni Talia at hinaplos niya ang likod ni Violeta. Umiyak na rin siya dahil nakita niya kung paano nasaktan si Violeta sa pagkawala sa mansyon. Wala din itong alam sa mga ginagawa ni Miguel at Vanessa. Baka nga umuwi ito ng Pilipinas dahil nabalitaan ito ang pag-alis niya sa mansyon. Humahagulhol pa nito ng iyak habang nakayakap kay Talia. Hindi niyo po alam ang lahat, Mami. Hindi po ako galit sa inyo. Kaya wag na po kayong umiyak, Mami. Wag na po kayong umiyak, please. Nasasaktan po ako makita po kitang nagkakaganyan. Hinaplos ni Violeta ang tiyan ni Talia at natutuwa siya nang maramdaman niyang gumalaw ang kanyang apo. Nilapitan niya ang kanyang tenga para marinig niya ang paggalaw ng bata. Natutuwa naman si Talia nang makita niyang masaya si Violeta. Pinunasan niya ang luha ni Violeta at niyaya niya itong pumasok sa loob ng mansyon. Talia, kumusta na ang pagbubuntis mo? Wala ka bang nararamdaman? Kakaiba? Wag kang ma-stress, anak, baka maapektuhan si baby. Gusto kong makausap ang iyong mami at daddy. Lumapit ang daddy ni Talia at hinawakan niya si Talia. Mrs. De Los Reyes, I'm sorry pero hindi mo na pwedeng lapitan ang anak ko. Tumupad kami sa usapan. Hindi kami nagpakita sa anak namin dahil hiningin nyo sa amin yan. Dahil sabi nyo, gagawin yung prinsesa ang buhay ng anak ko kung tumupad kaming at magtatago kami. Tiniis ang sakit at pangungulila namin kay Talia. Pinagbayaran ko na ang kasalanan na nagawa ko sa inyo. At kutang-kuta na ako dahil inilayo nyo sa amin ang anak ko. Tapos fake lang pala ang kasal. Ngayon, may mukha pa kayong maipapakita sa amin. Lumayas kayo, Mrs. De Los Reyes. Dahil wala kaming panahon makipag-usap sa mga taong manluloko at hindi marunong tumupad sa pinagkasunduan. Galit na sabi ni Victor na mula na ang mukha nito sa galit. Victor, hindi ko alam ang lahat. Hindi ko alam ang plano ni Miguel at ni Vanessa na yun. Minahal namin si Talia at natutunan na rin siyang mahalin ni Miguel. Hindi kita niloko, hindi ko kayo niloko. Tumupad ako sa pinagkasundo natin at minahal ko rin si Talia at itinuring kong anak. Pero bakit hinayaan mo siyang saktan ni Miguel? Hindi mo ba kayang pigilan ang katarantaduhan ni Miguel? Mula ngayon, wala na kayong karapatan kay Talia at sa apo ko. Kayo ang sumira sa kontrata, hindi ako. Lumayas ka na at wag mo nang guluhin ang pamilya ko. Galit na sabi ni Victor. Daddy, mahal ko po si Mami. Violeta, inalagaan niya po ako, Daddy, saad ni Talia. Pero galit ang kanyang daddy, kaya nanahimik na lang siya. Talia, ako ang masusunod. Paano mo mamahalin ang katulad nilang sinungaling? Hindi ako papayag na makipagkita ka pa kay Miguel na yon. Kahit sa'yo, Violeta, galit na tura ni Victor. Hindi na pumalagpas si Violeta dahil nakita naman niya na mali si Miguel. Tumulo ang mga luha niya at sumakay sa kanyang kotse. Mami, I'm sorry po, saad ni Talia na nasaktan siya na makita niyang tumulo ang luha ni Violeta. It's okay, Talia. Naniniwala akong dating din ang araw na magiging okay ang lahat. Mauna na ako, anak. Alagaan mo sarili mo at ang apo natin, ang apo ko. Saad ni Violeta at sumakay agad sa kanyang kotse. Pumasok na rin si Talia at ang daddy niya sa loob ng bahay. Nasasaktan si Talia dahil kahit papano ay minahal siya ni Violeta. Nakita ng daddy niya ang sunod-sunod na bagsak ng kanyang mga luha. Anak, bakit mo iniyakan ang babaeng yun? Pagkatapos nila tayong pinagbukhang tangan, maawa ka pa sa kanya. Ganun na ba kalambot ang puso mo para sa mga taong nanakit sa atin? Tanong ng kanyang daddy. Daddy, bakit po nagagalit kayo kay Mami Violeta? Wala siyang kasalanan, Dad. Si Vanessa at Miguel ang may kagagawa ng lahat. Paliwanag ni Talia, anak, hindi ako pwedeng pagkatiwala ng mga taong katulad nila, manluloko, singhal ni Alberto. Pero Daddy, meron po kayong kasalanan din sa kanila, di ba? Lahat tayo nagkakamali. Pero si Mami Violeta, minahal niya po ako ng totoong pagmamahal, Daddy. Di ba niloloko niyo
nyo din po sila. Please, Dad, mahal ko po si Mami Violeta. Huwag nyo po siyang idamay sa galit nyo kay Miguel. Si Miguel lang po ang may kasalanan sa akin. Pagsuway ni Talia sa kanyang daddy dahilan sa pagtaas ng boses ni Alberto. Talia, tama na. Ayaw ko magkaroon pa tayo ng ugnayan sa pamilya nila. Ayaw ko magkita pa kayo ni Miguel. Hindi ako papayag na saktan ka pa niya ulit. Pagbabayaran ni Miguel ang ginawa niya sa'yo, hindi niya makita ang anak niya. Galit na sinabi ni Victor. Talia, anak, anong nangyari? Bakit tumaas ang boses mo, Alberto? Nag-aaway ba kayo? Nag-alala ng tanong ni Victoria. Veronica, pumunta dito si Violeta pero pinaalis ko na. Ayaw kong makita ang mga pagmumukha nila, lalo na yung Miguel na yan. Singhal ni Alberto. Mabuti naman at pinaalis nyo dahil hindi pa ako handa na makita kahit sino man sa kanila. Mahinahong sinabi ni Victoria. Samantala, malungkot si Miguel nang sinabi ni Violeta na galit ang daddy ni Talia at pinagbawalan sila na makalapit kay Talia. Pero hindi sumuko si Miguel, alam niyang darating din ang araw na mapapatawad siya ni Talia at ng pamilya nito. Wala siyang ibang gusto ngayon kundi ang makapiling ulit si Talia at ang kanilang magiging anak. Walang ginawa si Miguel, maghapon siyang hindi pumasok sa opisina. Bote ng alak ang nasa kanyang harapan, hindi na rin siya naliligo, pinabayaan niya ang kanyang sarili. Pumasok sa kanyang isip baka balikan siya ni Talia nang malaman nito ang kanyang pagdurosa. Si Violeta ang pumasok sa kanilang company, hinayaan niya muna ang magpahinga si Miguel. Naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Ina siya, kaya nararamdaman niya ang paghihirap ng puso ni Miguel. Nagulat si Violeta nang biglang pumasok si Vanessa sa kanyang opisina. Ang buong akala ni Vanessa ay si Miguel ang nasa loob kaya naman basta-basta siyang pumasok sa loob. Pagpasok niya sa loob, nagulat din siya nang lumaki ang mga mata ni Violeta. Tumayo si Violeta at lumapit siya kay Vanessa. Anong ginagawa mo dito, Vanessa? Akala mo si Miguel ang nandito, di ba? Pwes, nagkakamali ka. Kumusta ang pagtulog mo sa gabi, Vanessa, na mahimbing ba? Pagkatapos mong lukuhin si Talia, alam kong sinulsulan mo si Miguel na gawing fake ang kasal nila dahil takot ka na makinabang si Talia sa mga kayamanan namin dahil umasa ka na pakakasalan ka ng anak ko. Galit na turan ni Violeta kay Vanessa. Manghuhula ka na ba ngayon, tita? Alam mo naman na mahal ko si Miguel, pero pinilit mo siyang ipakasal kay Talia. Kaya uguog mo akong sumbatan dahil kasalanan mo ang lahat, singhal ni Vanessa kay Violeta. Ayaw kitang maging manugang, bukod sa anak ka ng isang kriminal, isa kang scammer. Kaya wag ka nang magpapakita pa kay Miguel dahil ako ang makakalaban mo. Galit na sinabi nito kay Vanessa. Ayaw din kitang maging biyanan. Si Miguel lang ang gusto ko, hindi ikaw. Magsasalita pa sana si Vanessa pero nagulat siya nang bigla siyang sinampal ni Violeta. Malakas ang sampal na yun kaya nasasaktan siya. Tinitigan niya si Violeta at pinandilatan niya mata. Pagbabayaran mo ng mahal ang pagsampal mo sa akin, singhal niya kay Violeta. Ate, bakit ganyan ang itsura mo? Ang pangit mo na ate, pang-aasar ni Elaine kay Vanessa. Elaine, wag mo akong galitin, baka matamaan ka sa akin. Wala ako sa mood kaya umiwas ka sa akin, singhal ni Vanessa kay Elaine. Ate, minsan ka na nga lang umuwi dito, ang sungit mo pa. Naglalambing lang naman ako sa'yo. Ate, miss na kita. Alam mo ba yun, seryosong sinabi ni Elaine. Hindi kita namimiss, kaya huwag kang makulit, hinghal ni Vanessa sa kanyang kapatid. Narinig ni Carmela ang pag-aaway ng dalawa kaya lumapit siya. Vanessa, may sumpong ka na naman. Bakit ba ang init ng dugo mo sa kapatid mo? Wala siyang ibang ginawa kundi mapalapit sa'yo, tanong ni Carmela. Mami, hindi ko siya kapatid. Anak siya ng kabit ni Daddy. Kung tanggap mo siya, ako hindi. Kaya huwag mo akong pilitin na makipagplastikan sa babaeng yan. Minsan nga lang umuwi dito, ganito pa ang salubong niyo sa akin. Si galit na singhal ni Vanessa. Tumakbo si Elaine sa kanyang kwarto at humagulhol siya ng iyak. Humarap siya sa salamin at tinitigan niya ang kanyang sarili. Makakaganti din ako sa Vanessa, maghintay ka lang dahil ako mismo ang maghahatid sa iyo sa impyerno. Bulong ni Elaine sa kanyang sarili. Nasa garden si Talia habang nagdidilig ng mga bulaklak. May huminto na kotse sa kanilang gate. Nagulat siya nang lumabas si Miguel sa kotse. Tumalon ang kanyang puso sa tuwa nang makita niya si Miguel. Lumapit si Miguel sa gate nang makita niya si Talia na nakatingin sa kanya. Talia, kumusta ka na? Miss na kita. Pwede ba kitang makausap? Lumabas si Talia sa gate at tinitigan niya si Miguel. Miguel, anong ginagawa mo dito? Malit ka na, baka makita ka pa ni Daddy. Magagalit na naman yun, saad ni Talia.
Nangilid ang luha na gustong-gusto niyang yakapin si Miguel dahil nananabik siya sa mga yakap nito. Pero mas umiral ang kanyang pride. Hinawakan ni Miguel ang kanyang mukha at hinaplos habang tumulo ang kanyang luha. Talia, pwede ba kitang mayakap? Tanong ni Miguel. Tumango si Talia kaya agad siyang niyakap ni Miguel, yakap na punong-puno ng pananabik at punong-puno ng pagmamahal. Naramdaman ni Talia ang pangungulin ni Miguel sa kanya. I miss you, Talia. I love you, saad nito habang humihikbi. Hindi umimik si Talia, hinayaan niyang yakapin siya ni Miguel ng mahigpit. Kumusta ang baby natin, Talia? Hindi ka ba nahirapan? Tanong niya kay Talia. Ang pagbubuntis mo, bumalik ka na sa bahay please, saad ni Miguel. Miguel, okay lang ako pero hindi ako pwedeng bumalik sa bahay niyo. Ayaw na ni Mami at Daddy na magkaroon pa tayo ng ugnayan sa isa't isa. Kailangan mo na akong kalimutan dahil hindi na tayo pwedeng magsama. Sagot ni Talia. Talia, hindi kailangan kita. Kayo ng bibi natin. Niyakap ulit ni Miguel si Talia. Nagulat siya nang biglang sumulpot ang mami ni Talia. Makakalis ka na, Miguel. Hindi ka na dapat pumupunta pa dito. Bayad na kami sa inyo. Niloko mo lang ang anak ko. Sinaktan. Pinaniwala mo sa mga kasinungalingan nyo. Galit na singhal ni Roberto. I'm sorry po, Mami. Pinagsisihan ko na po ang lahat. Kailangan ko ang anak nyo at ang anak namin. Gusto ko silang makasama ulit. Pakakasalan ko po ulit siya sa totoong kasal, saad ni Miguel. Mami, wag mo akong matawag-tawag na Mami dahil fake lang naman ang kasal nyo ng anak ko. Mula ngayon, wag ka nang magpapakita sa anak ko. Umalis ka na, singhal ni Veronica. Mami, please, patawarin nyo na po ako. Wala pa kasi akong pagmamahal nun kay Talia. Pero ngayon, siya na ang mundo ko. Lumuhod si Miguel sa harapan ni Veronica. Miguel, anong ginagawa mo? Tumayo ka, hindi mo kailangang gawin yan, saad ni Talia habang hinahawakan ang balikat ni Miguel. Talia, hindi. Hayaan mo akong hingin kita sa mami mo ulit. Mahal na mahal kita, Talia. Gagawin ko ang lahat para mapatawad niyo ako, saad ni Miguel habang umiiyak. Miguel, kahit isang araw ka pa lumuhod dyan, hindi ko ibibigay sa iyo ang anak ko, singhal ni Veronica. Tumulo ang luha ni Miguel. Nasaktan siya sa salitang binitawan ni Veronica pero ayaw niya mawalan ng pag-asa. Mami, pangako ko po sa inyo, hindi ko nasasaktan si Talia. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Hindi na po mauulit. Parang awa niyo na po. Payagan niyo na akong dalhin si Talia. Gusto ko po silang makasama ng anak ko, saad ni Miguel habang umiyak at nakikiusap na payagan siyang dalhin si Talia sa mansyon. Mami, kailangan ko si Miguel sa buhay ko. Magkakaanak na po kami. Naisip ko na hindi naman masama kung patatawarin ko siya kasi siya ang ama ng anak ko at mahal na mahal ko po siya, Mami. Nagsisisi na po siya eh. Kailangan ko po siya ng baby namin. Pakiusap ni Talia sa kanyang mami pero matigas ang ina niya. Ayaw niyang bigyan pa ng pagkakataon pa si Miguel. Talia, hindi anak, hindi ako papayag, Miguel. Umalis ka na at pumasok ka na sa loob, Talia. Galit na sinabi sa kanya ng kanyang mami. Pero mami, nakikiusap po ako sa inyo. Payagan niyo na po akong sumama kay Miguel. Seryosong sinabi ni Talia habang umiiyak. Mami, magpapakasal po kami ulit ni Talia kahit agad na agad bago po siya makapanganak para madala ng anak namin ang aking apelyido para magkaroon na sila ng karapatan sa buhay ko. Mami, payagan niyo na po akong dalhin si Talia. Hindi ko kayang mabuhay na wala siya, saad ni Miguel habang tumutulo ang kanyang luha. Tinitigan ng mami ni Talia si Miguel at humingi siya ng sorry. I'm sorry, Miguel. Umuwi ka na at huwag ka nang bumalik pa, tura nito. Walang nagawa si Miguel kahit masakit man sa kanya pero umuwi siya na hindi kasama si Talia. Nasaktan si Miguel dahil hindi niya na makakasama pa si Talia at ang kanilang maging anak. Walang tigil sa pagpatak ang kanyang mga luha habang nagmamaniho ng kotse. Talia, I'm sorry, bulong ni Miguel sa kanyang sarili. Mami, mahal na mahal ko po si Miguel. Kailangan niya po ako, Mami, at kailangan din siya ng baby namin. Papayag po ba kayo na walang daddy ang apo nyo? Mami, please. Gusto ko makasama si Miguel. Mahal na mahal ko po siya, Mami. Pakiusap ni Talia sa mami niya pero buo na ang desisyon nitong ayaw na niyang bumalik pa si Talia sa buhay ni Miguel. Anak, sinaktan ka niya, di ba? Bakit ang bilis mong makalimot, anak? At sinaktan niya rin kami ng papa mo, niloko ka niya. Ayaw ko maranasan mo ulit ang sakit na yon. Anak, patawarin mo ako pero hindi ako papayag na makipagbalikan ka pa sa Miguel na yon kahit ang daddy mo. Alam ko na hindi din yun papayag na makipagbalikan ka pa kay Miguel. Magpahinga ka na, anak. Huwag mo nang hingin sa akin yan dahil kahit anong mangyari, hindi kita ibibigay kay Miguel. Seryosong tura ng kanyang mami.
Walang nagawa si Talia, umakyat siya sa kanyang kwarto at humagulhol ng iyak. Naawa siya kay Miguel at miss na miss niya na rin ito. Kung marupok man siya ay dahil nagmamahal lang naman siya kay Miguel. At ang bilis niyang magpatawad kay Miguel, masakit sa kanya na hindi siya pinayagan ng mami niya na makasama ang ama ng kanyang anak. Ayaw niyang lumaki ang baby niya na hindi kasama ang ama nito. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Naghanap pa rin siya ng paraan para makabalik si Miguel sa buhay niya. Kahit against man ang buong mundo sa kanila, ang mahalaga sa kanya ngayon ay makasama niya ang lalaking pinakamamahal niya. Miguel, lasing ka na naman. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong idaan sa paglalasing ang problema mo. Hindi yan ang solusyon sa problema natin ngayon. Galit na sabi ni Violeta. Mami, hindi ko na makikita pa si Talia. Hindi ko na siya makakasama, pati na rin ang baby namin. Mahal na mahal ko po siya. Mamamatay ako, Mami. Kailangan ko siya sa buhay ko, saad ni Miguel. Anak, hindi natin sila pwedeng pilitan, lalo na ang kanyang mami at daddy. Ang laki na ng galit nila sa atin. Magpalamig muna tayo kapag may panganak na ni Talia ang baby nyo. Isa ka na natin subukan ulit na lumapit sa kanila. Okay ba, Miguel? Mami, tulungan niyo po ako. Kailangan ko po sila, Mami. Niyakap siya ng kanyang mami. Naaawa ito sa sitwasyon niya na palagi na lang naglalasing. Baka magkasakit pa ito. Kung hindi pa ito tumigil, halos hindi na makatayo si Miguel sa sobrang kalasingan. Kaya't humigil siya sa sopa, kumuha ang kanyang mami ng tubig at towel para punasan ang kanyang anak. Ilang saglit pa na amoy ni Miguel ang pabango ni Talia. Kaya't pumikit siya, tinayaan niyang amoyin ito. Naramdaman ni Miguel na may humawak sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang mga kamay nito at tumulo ang kanyang luha. Mami, miss na miss ko na si Talia. Bakit ba ganito? Kahit lasing ako, siya pa rin ang nakikita ko. Siya pa rin ang nasa isip ko. Pwede kahit saglit lang mabura muna siya sa utak ko. Ang sakit-sakit na kasi, Mami, sabi ni Miguel habang umiiyak. Ilang sandali pa binuksan niya ang kanyang mga mata. Nagulat siya nang makita niya si Talia. Nananaginip ba siya? Pinisil niya ang kanyang pisngi. Gising na gising siya at nakita niya si Talia na nakangiti sa kanya. Nananaginip ba ako, Mami? Bakit si Talia ang nakikita ko? Nababaliw na yata ako, saad ni Miguel. Miguel, bakit dito ka natutulog? Naglalasing ka na naman. Makakasama sa katawan mo yan. Huwag mong sanayan ang sarili mo sa alak. At sa tuwing magkakaroon tayo ng problema.